Alam niyo bang mayroong isang kakaibang kaso ng pagkawala ng isang tao sa modernong kasaysayan ang nangyari noong 1978 sa isang nagyayelong lawa, at pagkalipas ng 15 months ay may mas maraming katanungan pa kaysa sa kasagutan tungkol sa misteryong ito. Noong 1978, si Stephen Kubacki, isang 23 taong gulang na mag-aaral sa kolehiyo mula sa Michigan, ay nawala habang nasa isang solo skiing trip malapit sa Lake Michigan. Nang hanapin ng mga rescuer ang lugar, nakita nila ang kanyang skis, backpack at mga bakas ng paa na patungo sa yelo. Kanila itong sinundan. Ngunit pagkatapos, ang mga bakas ay tumigil. Parang nawala na lang siya sa hangin. Kinatatakutan ng mga researchers ang pinakamasama na maaaring nangyari. Nang walang palatandaan ng kanyang katawan at ang mga mapanganib na kondisyon sa nagyayelong lawa, marami ang naniniwala na si Kubacki ay nahulog sa yelo at nalunod. Lumipas ang mga linggo, tapos mga buwan, nagluksa ang kanyang pamilya. Ang kaso ay hindi na nabigyang pansin hanggang sa isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Makalipas ang 15 buwan, noong 1979, nagising si Kubacki sa isang field sa Pittsfield, Massachusetts. Mahigit 700 miles ang layo mula sa kung saan siya nawala. May suot siyang damit na hindi niya alam kung kanino, at may bitbit na maliit na satchel na puno ng mga mapa at mga random na bagay. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang huling naalala niya ay ang pag-ski malapit sa Lake Michigan. Pag-uwi ni Kubacki, dinagsa siya ng media. Nagka-amnesia ba siya? Isang breakdown? O may mas mahiwaga pang nangyari? Hindi siya nagbigay ng kasagutan. Sa katunayan, iniiwasan niya ang spotlight at nagpatuloy upang makakuha ng mga advanced na degree sa linguistics at psychology, at pinili na wag nang halungkatin sa publiko ang nangyari sa lumipas na 15 months na kaniyang pagkawala. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Stephen Kubacki noong panahong yon. Inaakala ng ilan na nakaranas siya ng dissociative fugue, isang bihirang psychological state na kinasasangkutan ng pagkawala ng memorya at paglalakbay. Itinuturo ng iba ang kaugnayan ng kaso sa tinatawag na Lake Michigan Triangle, isang lugar na nauugnay sa iba pang pagkawala at kakaibang mga pangyayari. Ngunit walang teorya ang nakumpirma kailanman. Kalaunan ay nagsulat si Kubacki ng isang aklat na tinatawag na Meta-Mathematical Foundations of Existence, na pinaniniwalaan ng ilan na nagpapahiwatig ng kanyang mga karanasan, kahit na ito ay isang philosophical na gawain at hindi isang talanggunita. Ang kaso ni Kubacki ay nananatiling isa sa mga pinakamisteryosong hindi nalutas na pagkawala sa US, isang kwento na patuloy na nakakahalina sa mga nag-aalinlangan, mga siyentipiko at mananampalataya. Anong masasabi mo sa nangyari kay Kubacki? May nakapaloob kayang misteryo dito o nakaranas lamang siya ng isang pambihirang psychological state? I-comment down na. At kung nais mo pang makapanood ng iba pang mga kwento, misteryo at kaalaman, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat. Kita-kits on our next video.